Magandang araw po sa ating lahat. So, ngayon ay magre-repair muna tayo. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa to. Naging busy tayo sa pagtuturo at dahil meron tayong konting time ngayon ay aayusin ko yung pinakaunang computer ko, Acer, at yan, marami na itong pinagdaanan. Sira na yung screen nito, basag na, pero magagamit mo pa yung onboard VGA nito. So nangyari, hindi na nabubuhay, kaya binaktas ko ngayon para i-check yung circuit para sa power supply niya. Okay, ang gagawin natin ngayon ay power. So hindi nagpa-power. Pag sinaksak mo yung power supply niya, dito yung power supply niya, dito yung power supply, wala, pati yung LED indicator, ayan, dito yung LED, walang power. So check tayo ng resistance, medyo mababa, ibig sabihin merong shorted dun sa power circuit. So ito yung power circuit niya, dito yung adapter, tapos ito. Ngayon merong shorted. Pwede rin kayong gumamit nung diode test sa digital, makikita ron. So ako, ang ginawa ko ay gagamit ako nito, rosin circuit detector. Okay, ang principle ng short ay kapag nag short circuit, iinit yon. So parang kapag nagdikit kayo ng wire, live wire, anong nangyari? Pumuputok. So yon, short circuit ang tawag doon. Masyadong mataas yung current na dumaloy doon, kaya nagkakaroon ng pag-iinit. So yung pag-iinit na yon ay kailangan malaman natin kung saan sa circuit yung umiinit. Kung sino yung umiinit, an excessive heat, andun yung short ng andun yung short circuit. So ito yung gagamitin natin. Ito yung rosin, ano siya, matigas siya, brittle, at natutunaw yan. So ito yung mga example, patayin konti, yan, matutunaw to sa sobrang init. Yan, ibig sabihin kung masyadong sobrang mainit yung pyesa, matutunaw niya to, kaya niya tong pausukin, parang ganito. So gagamit tayo ng RL069. So ito yun, ito yung nasa naman ng box na yan. Yan. So yan, meron niyang kasama na panglinis. Ito yung panglinis niya, nozzle, tsaka yung pinaka. Yan. So meron siyang heating element dyan, tapos ilalagay natin yung rosin. Ito yung rosin, meron ng konti, lagay natin dito sa ipa-power on natin. Yan yung heating element na yun, pipindutin natin to. Yan. Pag pindot natin yan, kanya po umusok. So ibig sabihin merong excessive heat doon, kasi merong heating element dyan na pausok na yung rosin. Yan. Okay, so ganun din yung principle ng sa mga shorted. Kapag uminit yung short na yun, mag-create yan ng mataas temperature at tutunawin niya to, papausukin niya to, parang ganito. Yan. So usok yan. Kung anong pyesa yung umusok, ibig sabihin yun yung shorted. Yan. Okay, so paano nga ba gagawin yan? Ganito lang po yan. So ayan, meron na siyang rosin sa loob. So ilalagay ko na yung kanyang cup, ayan, pati yung isang cup. Ayan, meron yung cup. Ayan. So ibig sabihin, lalagyan natin yung board ng rosin. Ayan, lalagyan natin yon. So ito yung board. Ayan, yung board na lalagyan natin ng rosin. So ito yung unang kailangan natin. Ito yung paglalagay ng rosin dun sa circuit. So ito, lalagyan natin yan. Ang target ko is yung power supply section. Ito yung power supply section.
lalagyan ko siya ng rosin. So, patat ko lang dyan. Tapos, mag-create ng usok yon, at yung usok pupunta dyan. Yan. Lalagyan natin yan. So, yung na-vaporize na rosin, kakapit yan dyan sa component. Ito nyo, may usok-usok. Kakapit yan dyan. So, magkakaroon siya ngayon ng rosin. Lagyan pa natin. So, pinipindot ko lang to. Yan. Yan. Tapos, mag-generate ng usok. Yung rosin ngayon, kakapit ngayon dyan dun sa component. Yan. Kung sinong component ang umiinit, makikita natin yan. Uusok yan. Dahil dun sa rosin. Yan. Meron na siyang lagyan na. So, yan yung parang vape lang. Relife RL6 na. Charge na rin natin. Meron siyang rechargeable yan. Kaya napaka-handy gamitin. Rechargeable. Okay. Ayan. So, ayan. Nag-charge na siya. Sabihin muna natin. Okay. So, meron ng rosin yung circuit. Ang next stage natin na gagawin dyan ay meron tayong adjustable power supply. Ito, mga DIY ito, binibili ko na rin sa Shopee, mura lang. So, ito yung adjustable power supply na ginagamit ko. Ayan. Sa aking breadboard circuit. Kung ano mang dinidesign ko. Ayan, ayan. So, ayan. So, usually, nag-uumpisa ako sa mababa. Ayan, mga 3 volts. So, depende. Bakit depende? Minsan kasi yung 3 volts yung pinaka-safe. Ang tawag dito is voltage injection. So, ngayon, 3 volts. Sa case naman itong ginagawa ko ay nag-start ako sa 3 volts, hindi ko nakita yung changes sa current. So, makikita natin yan yung current reading dyan. Tataas yan, mga more than 1 ampere. Ayan. Apply ng neto ng netbook ay 19 volts at ang gagamitin natin ay mga 8 volts. Lagay natin sa 8 volts. Yan. Yan. Okay. So 8 volts yung i-inject ko dito. Inject ko dyan ng 8 volts. So meron ako ditong DIY voltmeter. Ayan. At meron niyang probe sa dulo. Ito, probe positive negative. So yung 8 volts na yon, lalagay ko yan dito. Ayan, meron niyang saksakan dyan. So, lagyan natin yung ayan. So 8 volts, lalagay dito 8.2. Ayan, okay lang yan. 8 volts naman. Ito sa dulo, meron tong 8 volts. Kasi yun yung probe niya. Ayan o, yung probe niya yan. Okay, so ngayon ang tawag dito is voltage injection. Mag-i-inject tayo ng voltahe gamit yung regulated adjustable power supply natin. Ngayon, kapag in-injectan ko to ng supply, yung shorted dyan, iinit yon. Mag-create yan ng usok. Yun yung titingnan natin. So zoom in ko na to, tap ko na. Ito yung negative, yung positive niya nasa gitna. Ayan, nasa gitna yung positive niyan. So tingnan nyo po yung mangyayari kapag nag-inject tayo ng voltahe. Ating pyesa ang iinit, positive. Ayan, positive yan. Tapos ikakabit ko na yung negative. Okay, nakita niyo po yung pagbabago na yun. Ibig sabihin yun yung piyesang sira. Ayan. Ayan. Umusok siya. Nakita niyo ba yung usok? Dito.
Ayan, okay, kitang-kita. Pumusok, kumukulo pa. So, meron na ngayon akong idea kung asan yung shorted. Ayan, zoom out natin ng konti. Ayan, so ulitin natin. Ayan, naka-inject tayo ng 8 volts. Ground. Yun, nakita niyo po, umuusok na. Ayan, ibig sabihin, itong IC na to, ano naman yan, titingnan natin yung part number, siya yung shorted kasi umusok siya. So yun lang po yung paggamit ng Rosin short circuit detector. Yan. Okay, so ngayon nakita ko na yung umusok, uminit siya yun, at titingnan natin ngayon yung details nito sa datasheet. Ano ba siya, part number niya. So yan. Okay, so yun lang po. Wala akong pamalit niyan, sa malamang bibilin pa yung pamalit niyan. At yun lang, paano ako maghanap ng short circuit. Like and follow for more upcoming videos. Diyos mabalos sa Indo Gabos. Peace out.